Sektor ng paglilingkod. Bakit mahalaga ang sektor na ito? At ano-ano ang subsektor na nakapaloob dito? At matutunghayan din natin kung ano ang benepisyo at mga batas na nangangalaga sa mga manggagawa. Dahil sa pagsulong ng ekonomiya, lumawak ang pangangailangan ng mamamayan at dito pumapasok ang sektor na nagbibigay ng mga serbisyo na hindi natin kayang gawin para sa sarili at ito ang sektor ng paglilingkod. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang produkto ang kinakailangan ng mamamayan. Sila rin ay nangangailangan ng kaagapay upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Halimbawa, wala kang sasakyan, kaya ikaw ay sasakay ng pampublikong sasakyan upang mapadali ang iyong lakad. Ang layunin ng sektor na ito ay mas mapadali at mas mapagaan ang pamumuhay. Ang paglilingkod ay binubuo ng subsektor kagaya ng pananalapi, insurance, komersyo, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon at marami pang iba. Patuloy na tumataas ang porsyento ng paglago ng sektor ng paglilingkod sa Pilipinas na bahagya lang bumaba sa panahon ng lockdown dahil sa COVID-19. Ang formal na industriyang bumubuo sa sektor ng paglilingkod. Una, transportasyon, komunikasyon at mga imbakan. Ito ay paglilingkod mula sa pagsakay ng pampublikong sasakyan, paglilingkod gaya ng internet, tawag at text, at mga paupahang bodega. Pangalawa, kalakalan. Ito ay serbisyong may kaugnayan sa pagpapalitan ng produkto at paglilingkod. Pangatlo, pananalapi. Paglilingkod na may kaugnayan sa pinansyal kagaya ng bangko, bahay-sanglaan, remittance agency at iba pa. Pang-apat, paupahang bahay at real estate. Sa mga walang pangbahay, maaari silang mag-upa sa mga apartment, subdivision at condominium. Pang-lima, paglilingkod ng pampribado. Ito ay serbisyong nagmumula sa pribadong sektor. Pang-anim, paglilingkod ng pampubliko. Lahat ng paglilingkod ay pinagkaloob sa pamahalaan. Sa nakalipas sa kasaysayan, malaki ang pagbabago sa ating lipunan mula sa focus sa pagtatanim at pangangaso tungo sa ekonomiyang industrial kasama na rin ang sektor ng paglilingkod. Tanyag ang Pilipino sa larangan ng sektor ng paglilingkod lalo na sa panahon ng pandemya na hinahangaan ang Pilipinong nurse sa ibang bansa. Dahil sa kulang ang kita ng bansa, marami sa manggagawang Pilipino ay nakipagsapalaran sa ibang bansa upang magtrabaho. Ayon sa datos ng PSA, 2.33 milyong rehistradong Pilipino ay nagtatrabaho sa ibang bansa o 1.9% sa kabuuang populasyon ng Pilipinas sa taong 2023. Mga ahensyang tumutulong sa sektor ng paglilingkod. Una, DOLE. Sila ang naghuhubog sa kakayahan ng manggagawa pati na rin sa pangangalaga ng karapatan ng mga manggagawa. Pangalawa, OWA. Ahensyang tumitingin sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Pangatlo, POEA. Paunlarin ang programa ayon sa paghahanap buhay sa ibang bansa at pangalagaan ang kapakanan ng OFW. Ito ay itinatatag sa pamamagitan ng Executive Order 797 noong 1982. Pang-apat, TESDA. Itinatag mula sa RA 7796 na hikayatin ang buong partisipasyon ng industriya, paggawa at hubugin ang kakayahan sa institusyong teknikal at bokasyonal upang paunlarin ang kakayanan ng manggagawa ng bansa. Panglima, PRC. Nangangasiwa at sumusubaybay sa mga manggagawang profesional upang matiyak ang kahusayan sa paghahatid ng serbisyong profesional sa bansa. Pang-anim, CHED. Nangangasiwa sa mga pamantasan at kolehiyo upang maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Mga batas na nangangalaga sa mga manggagawa at mga benepisyo ng mga manggagawa. Una, Wage Rationalization Act or RA 6727. Pagkakaroon ng patas at parehong sahod ayon sa minimum wage ng naaangkop sa isang lugar. Pangalawa, dagdag bayad tuwing pista opisyal o holiday pay. Dobling bayad ng mga manggagawa na nagtatrabaho tuwing holiday. Pangatlo, dagdag bayad tuwing araw ng pahinga. Dobling bayad sa manggagawa na nagtatrabaho during day off. Pang-apat, dagdag sahod sa trabahong lagpas sa 8 oras, overtime pay, ayon sa Article 87 sa Labor Code.
dagdag bayad sa nagtatrabahong lagpas sa 8 oras. Panglima, dagdag sahod sa nagtatrabaho sa gabi or night shift differential ayon sa Article 86 ng Labor Code. Karagdagang bayad sa naka-duty sa gabi na hindi bababa sa 10% sa kanilang buwanang sweldo. Pang-anim, service charges. Article 96 ng Labor Code. Ayon sa batas, 85% ng buong service charge ay paghahatian ng mga trabahante or workers. Ito ay kadalasang kinokolekta sa hotel, restaurant at iba pa. Pampito, maternity leave. Republic Act 11,210. Ayon sa bagong batas, mayroong 105 araw ang buntis na manggagawa na makapag-leave 4 days bago manganak at may sahod. Pangwalo, paternity leave. RA 8187. Maaaring makapag-leave ang ama kapag bagong anak ang kanyang pinakasalang asawa na kanyang kapisan. Kapisan meaning kasama sa isang bubong. Pangsyam, parental leave ng solo parent. Republic Act number 8972. Leave na ipinagkaloob sa solong magulang. 10. Leave for victims of violence against women and children or RA 9262. Maaaring makapag-leave ang manggagawang nakaranas ng pisikal, sexual at psikolohikal na pang-aabuso. Kasali na rin ang harassment at pagbabanta o pananakot. 11. Special leave para sa kababaihan. RA 9710. Ito ay leave para sa babaeng nakaranas ng gynecological disorder kapag may sertipikasyon sa doktor. Pang-12, 13th month pay. Presidential Decree 851. Ang lahat ng employer ay kinakailangang magbigay ng dagdag sahod ng mga rank-and-file na empleyado. Ito ay kilala rin sa tawag na mid-year bonus. Pang-13, bayad sa paghiwalay sa trabaho or separation pay ayon sa Article 297 at 298 sa Labor Code. Ang lahat ng manggagawa na humiwalay sa trabaho ayon sa Article 297 at 298 ay may karapatan na tumanggap ng benepisyong ito. Pang-14, bayad sa pagre-retiro o retirement pay, Article 302 sa Labor Code. Ang lahat ng manggagawa na nagretiro sa taong 60 hanggang 65 ay makakatanggap nito. Pang-15, Employers Compensation Program, Presidential Decree 626. Ito ay matatanggap ng manggagawa kapag nagkasakit na may kaugnayan sa trabaho, pinsala, kapansanan o kamatayan. Pang-16, benepisyo sa PhilHealth or RA 9241. Ito ay health insurance na kung saan tutulong sa manggagawang nagkasakit at na-ospital. Pang-17, benepisyo sa SSS, RA 1161. Nagbibigay ng benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan, napansanan, pagkakasakit, pagiging ina at katandaan ng empleyado. Pang-18, benepisyo ng pag-ibig, RA 9679. Ang Home Development Mutual Fund, isang mutual na sistema ng pag-iimpok at pagtitipid para sa manggagawa sa pribado at pamahalaan na ang kontribusyon ay ginagamit sa pag-invest at pabahay. Ang sektor ng paglilingkod.